Hatid sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Mag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Sober. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Narito po mga headline ng ating Super Balita sa mga nationwide, worldwide, netwide para sa Webes ng umagang ika-27 araw ng buwan ng Abril taong 2017, huling Webes na po ngayon, huling Webes. Last Thursday, gobyerno ng Pilipinas handang-handa na sa pagtaraos ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Pinoy Hospitality. Oy! Tiyak na mararamdaman ng mga lider at delegado na dadalo sa ASEAN Summit. Makulay na kultura ng Pilipinas, ibibida. Isang mambabatas mag-aain ng panukala para maprotektahan ang mga tinatawag na National Heritage Site kasunod ng isyu ng pagtatayo ng torpe. Terror. Terror. Torre. Sino ba ikaw ba? Bakit Torpe de Manila? Torre de Manila pangalan nun eh. Ramir, baka magkamali ka ng lagay sa GMA News TV. Dahil radyo na tayo, TV pa tayo. Torre de Manila, hindi Torpe de Manila. Terror. Ayun. Terror, isa ka pa. Torre de Manila, natitiguriang pambansang photobomber. Maintenance provider. Busan to, Mike. Busan ng MRT Line 3. Pinagtanggol ang kanilang sarili sa gitna ng sangkatutak na aberya ng mga tren. At fairness, marinig naman natin ang kanilang panig mga kabuso. At sa mga sandaling ito, alas 7:17 seguros, wala pa tayong flash report sa ating bagong segment So far. na MRT. So far. Napag-usapan yan kahapon daw yung mga bata rito eh. Kung hindi tayo seryoso kung gagawa sila ng bagong segment, ang pangalan ng segment, MRT3 Report. Kaya MRT3 Report. Train to Busan. Train to Busan. Report. Maghintay ka lang. Hintay ka mamaya. New York Times, iginiit na mayroong sapat na ebidensya para imbestigahan si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kaso ng mga patayan sa gitna ng pinagigting na kampanya laban sa droga. Amnesty International, hinimo ka mga pinuno ng ASEAN magsalita na laban sa pinigting na kampanya laban sa droga ng Administrasyong Duterte. Panukalang muling buhay ng parusang kamatayan, deadball na daw di umano sa Senado. Pambansang pulisya, inihahanda na po ang reklamo laban sa isang pulis na may nakarelasyong miyembro ng Abu Sayyaf. Grupong Kadamay, Agaw Bahay Kadamay, may panibagong hirit kaugnay ng iligal nilang pagungupa sa May mga kondisyones pa itong mga sa to. mga proyektong babae dyan sa may Panday, Bulacan. Okay lang kayo, tumagilid na tore ng National Grid Corporation of the Philippines na ayos na sa wakas. Ngunit mga squatter, nagsibalikan na naman sa kanan ng tore. Bumalik na yung tore, naibalik na yung tore, Bumalik din nagbalikan sila. yung mga squatter. Ayos kayo dyan apat na isla sa Pilipinas, Laguna, sa world's friendliest islands. World's friendliest islands. Super Balita sa Umaga Nationwide. Bantay Bagyo. Dito lamang sa GMA Super Radio DZBB. Super Radio. Pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility o teritoryo ng Pilipinas sa Bagyong Dante. Namataan na may layong 1,330 kilometro sa silangang bahagi ng Kasiguran, Aurora. Malayo po mga kapuso, malayo. Taglay ng Bagyong Dante ang pinakamalakas na hangin na 65 km bawat oras malapit sa gitna at may pagbukso ng hangin na 80 km bawat oras. Ngunit, inaasahang hindi tatama sa kalupaan ang bagyo na yan. Hindi po ika ngay magla-landfall, kukurba. Babalik sa dagat Pasipiko, mag-U-turn. Sana, ganyan na nga mangyari. Bagyo yan eh. Papalit-palit kuminsan ng mga bagyo. Pag dumiretso yan, tatama yan sa kalupaan. Pero sa ngayon, inaasahan po na yan ay hindi tatama sa lupa at yan ay kukurba, babalik ng dagat Pasipiko at tuluyan ng lalabas ng teritoryo ng Pilipinas bukas araw ng Biyernes. Samantala, patuloy namang makakaranas ng maalinsangang panahon ang buong bansa. Dito sa Metro Manila, malaimpyernong 43 antas ng sentigrado ang magiging init factor. Sa Kabanatuan dyan sa Nueva Ecija, aabot sa 43 antas ng sentigrado ang init factor, habang 42 antas ng sentigrado naman ang init factor sa Tugigaraw doon sa norte. Sa Infanta, Quezon,
4 na po antas ng sentigrado naman ang magiging init factor. Samantalang dyan sa inyo sa may Bicol, particular dyan sa may Luzon ng Legazpi, lalawigan ng Albangay, aabot sa 38 antas ng sentigrado ang magiging tinatawag na init factor. Bantay Bagyo. Dito lamang sa GMA Super Radio DCWB. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Okay, ito na tayo mga kapuso. ASEAN, ikatatlo pong ASEAN. Ito ang awiting ASEAN Spirit. Big song. Alas 7:21. Super Radio. ASEAN spirit soar above all frailties and boundaries. Super Radio. ASEAN spirit roar against war's mist and miseries. ASEAN spirit roar against war's Sarado na po hanggang sa araw ng linggo ang buong Cultural Center of the Philippines o CPP Complex. Yan ay para matiyak ang seguridad ng mga leader, pati ng mga delegado, pati ng mga tigamidya ng mga kongover, lahat ng may kinalaman dyan po sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Ayon kay National Capital Region Police Office o NCRPO Director Oscar Albayalde, naka-lockdown na po sa mga sandali kung tabagay mga kapuso. Kung may tangki pa rin yun, Sarado na, naka-lockdown na sarado. ang buong paligid ng CCP Complex. Bawal na po munang dumaan ng mga motorista at mga pedestrian. Pag sinabing lockdown, it's all closed and it will be controlled by the Presidential Security Group. PSG na pala ang complex na yun, ha? doon. Presidential Security Mas Group para mahigpit yun, pulis Mike, doon, eh. ha? Mas mahigpit. O naman, samantala, ipatutupad naman ang tinatawag na stop and go traffic scheme sa mga rutang daraanan ng mga lider ng iba't ibang bansa ng ASEAN. 10 minutong isasara ang mga ruta, kaya asahan ang bahagyang abala sa mga motorista. Mahigpit na binilin ng ating presidente, no? Dahil ayaw niyang maabala or put inconvenience to the commuting public. Okay, yan po ang tinig mga kapuso ni NCRPO, National Capital Region Police Office Director Oscar Albayalde. Kabilang sa mga kalsadang apektado ng ASEAN Summit, ang mga sumusunod mga kapuso: Diokno Boulevard, Jokno Boulevard. Halandoni Street, Alandoni. V. Soto, hindi Ali Soto Street, V. Soto. hindi Ali Soto Hindi Street, Ali Soto Street. Bukaneg Street, Ganyan. basta Bukaneg Street. Bukaneg. Oo. Saan nga ba yun? Hindi ko rin alam eh. Saan yung Bukaneg? Okay. Bagay. AA Delarama Street, Delarama. Pasay Road, Pasay Road. Makati Avenue. Makati Avenue. Amen. Amen. Ako na, oy. Ako na. Handang-handa na ang lahat para sa susunod na o sunod-sunod na aktibidad sa ASEAN Summit. Ayon kay Ambassador Marciano Painor, Director General ng National Organizing Committee ng ASEAN Summit, mula ho sa lapis hanggang sa upuan na gagamitin, handa na po mga kapuso. Mga lapis, mga ballpen, mga papel, mga gano'n. Yung mga placement ng flags, ilang upuan, mga ganyan. Anong klaseng upuan, matangkad ba yung upo doon, maliit ba, yung mga ganyan. Yun kasama rin sa magiging abala sa ASEAN Summit ay ang partner ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Madam Hanilet Avancenia, na magsisilbing hostess sa mga kabiyak na mga pinuno ng iba't ibang bansa na dadalo sa ASEAN Summit. Both President and si Madam Hanilet will be the hosts. So yun, so they'll be busy. She will be host to the spouses of the leaders, yung mga darating, at saka yung mga ministers' spouses din. Pupunta sila sa National Museum. Tinig po ni Ambassador Marciano Painor, Director General ng National Organizing Committee ng ASEAN Summit. Super Radio. Ang oras po natin mga kapuso ay alas 7:24, alas 7:25 na po mga kapuso. 25 minuto makalipas sa ikapito ng umaga. Tiyak na mararamdaman daw ng mga leader at delegado ng iba't ibang bansa na mga dadalo sa summit ng ASEAN ang tinatawag na Pinoy o Filipino Hospitality. Kasabay niyan, sinabi ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA na ibibida rin nila ang makulay na kultura ng Pilipinas. We have all the artists and presenter in our office, so we are very much ready.
Okay, yan po ang tinig ni Rico Pableo Jr., mga kapuso. Siya po ang Executive Director ngayon ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Idinagdag pa ni Ambassador Marciano Painor na ririgaluhan din ang mga lider ng iba't ibang bansa ng Barong Tagalog na may disenyo mula sa katimugang bahagi ng Pilipinas kung saan isinilang ang kasalukuyan ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Regaluhan yung mga leaders at saka yung mga spouses ng barong na ang design is pattern and mga patterns niya are southern are from the south also, from the Philippine South. Tinig po yan ni Ambassador Marciano Painor, Director General ng National Organizing Committee ng ASEAN Summit sa ganap na alas 7:26 at 20 segundos. Good morning! Good morning, Father A! Good morning! Father A. Father A, good morning! Birthday ni JC Salon ngayon. Hi JC, happy birthday! Magiging malambot ang opisyal na pahayag ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa issue ng mga pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Yan ay kung titignan yung draft o yung palangkas na pahayag ng mga lider ng iba't ibang bansa na kasapi po sa ASEAN at tila iniiwasan po nila yung konfrontasyon sa China. Nakasaad sa tila pinalabnaw na palangkas na mahalaga na magkaroon ng tinatawag na mutual trust o tiwala sa isa't isa at kumpiyansa mga bansa na merong kanya-kanyang inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Yan ay para maiwasan ang anumang pagtaas po ng tensyon at aktibidad kabilang na po yung pagtatayo ng mga pasilidad sa mga pinagagawang bahura sa West Philippine Sea. Dapat rin nilang tumalima ang iba't ibang bansa sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at panatilihin ang freedom of navigation o malayang paglalayag ng mga barko at tinatawag na overflight o yung paglipad ng mga eroplano sa buong West Philippine Sea. Tinatanong ni Father Ray kung hindi daw accessible kung tawagin. Pwedeng puntahan ang Makati Convention Center. Hindi po. Pwede po. Pwede po. Oo. Pwede po. Ang CCP complex lang. Yun lang Hindi talaga pwedeng sa pasukin Cultural Center kung wala of the kang Philippine kaugnayan Complex. sa ASEAN. Okay. Yan. Oras po natin mga kapuso, 7:28. Narito po mga kapuso ang pambansang awit ng Brunei Darussalam. Salamat tatang. Salamat tatang sa mga taga Brunei. Daming Pilipino sa Brunei hanggang ngayon Yung palasyo doon, ang gumawa noon mga Pilipino. Pilipino, pati ang Ang nagpapatakbo. nangangasiwa doon ngayon, mga Pilipino rin. yan, Ang mga kapuso sa Brunei Darussalam. Salamat tatang. National Anthem, Brunei Darussalam. Joel. Mike. Ano yan? Ganyan. Sa mga sa Islam, ganyan yung mga Muslim, yung kapatid natin Muslim. Ganun. Hindi. Huwag patagalin. Baba mo agad. Yusuf ka ba? May tinatakpan ako. Ba't ba? Ano tinatakpan mo dyan? May tinatakpan ako eh. Ano tinatakpan mo dyan? Bakat. Huwag mong ibukas yung kamay mo, yung mga daliri mo, isara mong gano'n. Ganon. Iba, ibig sabihin yan pag Pagka lang ka ganon, iba. tatanggal tayo sa TV dito. Tayo'y radyo na. TV pa. Ayos. Ano naman yun? Salamat datang. Nasa Pilipinas na ang Sultan ng Brunei na si Hasdal Bolkiah para sa kanyang 2 araw na state visit. Itutuhog niya na sabay dalo na siya sa ASEAN Summit. Mga kapuso, bukod dyan, dadalo rin si Bolkiah sa ika-30 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Ngayong araw na ito, nakatakdang makipagpulong si Sultan Bolkiah kay Pangulong Rodrigo Duterte para sa tinatawag na expanded bilateral meeting. Matapos niyan isang tinatawag na state banquet ang ihahanda para sa Sultan ng Brunei, ang mga kapuso. Ang pagbisita dito sa Pilipinas ni Sultan Hassanal Bolkiah magpapaigting daw ng relasyon at pagtutulungan ng Pilipinas. Malapit lang ang Brunei sa atin Malapit lang. doon sa Katibugan, sa Mindanao. Yan, Pwede kang tatawid ka lang magbangka papunta Magbabangka ka ron lang, Brunei na. Hindi mo to Alas 7:30, Benji Liwanag, pasok! Sisimulan ni Sultan of Brunei Hassanal Bolkiah
ang pag-aalay ng bulaklak sa Bantayog ni Gat Jose Rizal sa Luneta. Launa 45 ang state visit nito sa bansa. Susundan to ng pagtanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Sultan Bolkiah sa Malacanang grounds. Gagawa rin ng arrival honors at lalagda si Sultan Bolkiah sa guest book ng Malacanang. Formal na magsisimula ang expanded bilateral meeting ng dalawang leader. Sasaksihan nila ang mga nailatag na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na ng kanilang mga opisyal. Magsasagawa sina Pangulong Duterte at Sultan Bolkiah ng punong balitaan. Ito'y upang ilahad ang mga kasunduan sa panig ng Pilipinas at ng Brunei. Bago matapos ang gabi, naganda na rin ang Malacanang ng state banquet para kay Sultan Bolkiah at ang kanyang buong delegasyon. Nagkakaroon naman ng pribadong oras bukas si Bolkiah sa isang araw bago siya dumalo sa Association of Southeast Asian Nation o 30th ASEAN Summit Leader sa Sabado, Abril 30. Dumating si Sultan Bolkiah sa bansa kagabi. Ang inyong kapuso, Benji Liwanag, GMA. Nagulat para Super Balita sa umaga, nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Super Radio. And I never thought I'd feel this way. Joel. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I Tapigin. Busik ka ba? Ayoko patagalin eh. Baka masama eh. should Yan, never brother. Again. Assalamualaikum. well then close your eyes and Waalaikumsalam. feel the way we do today. And then if you can remember, That's what friends are for. ASEAN. keep smiling. Alam mo, maraming bansa dito sa ASEAN. Southeast Asia Southeast Asia, Timog Silangan Asia. Makakamukha tayo eh. Oh, Alam mo, Malaysia. walang pinagkaiba ang itsura ng Pilipino, Malaysian, Bruneian, Indonesian. Indonesian, ilang mga tiga Singapore. Sa Singapore kasi halo eh. Yan, Malay, Malay, diba? may Malay, may Chinese, may Indian sa Singapore. Tayo yung iba, yung mga Thailand. Di ba pag nasa Bangkok ka, at yung weekend nasa Bangkok kayo, di ba, Des? Di ba? Doon kayo bumibili ng mga Malapit lang eh, prutas, Mike. di ba? Malapit lang, Mike, di eh, ba? Minsan, Isasakay lang mula sa Quezon City. ano ka mo? Yung minsan sa Bangkok, di Di ba? ba? Kinakausap kayo ng kwan? Ng Thai. Akala kasi Sa patika. tayo ang itsura natin, di ba? My penray. Yeah. My penray. Ikaw lang medyo nagkaroon ng halo eh. Dalawa ka na, Afrikano. Sige. Okay. Alam mo, Joel, paalam ka na. Sabi mo, sabi yung camera. Dahil ngayon, tayo ay radyo na. TV pa. Okay, bye-bye ka na. Bye. Bye-bye ka na. Kung ayaw mo mag-bye-bye, ako na mag-bye-bye sa'yo. O lang niya ka, sige. Ito, yung magandang relasyon po ni Pangulong Duterte, ito po isa sa benepisyo ng ASEAN. Yung mga leader, personal, sila magbabanding kung tawagin, mga Yun. kapuso. Maganda. Banding yan. Taon-taon na, Importante meron yun, silang summit, importante di ba? yung banding. Ika-30 na ito. Yes, Para importante yun sa mga magkapalagayan leader kayo ng ng iba't ibang loob, bansa. Yung magandang relasyon ni Pangulong Duterte sa mga leader ng mga bansa ng ASEAN, makatutulong daw yan sa pagiging matagumpay nitong ASEAN Summit. Ang magiging tawag dito is Manila 2017. Manila 2017. 30th na ito, ika-30 mga kapusong ASEAN Summit. Ayon po yan sa Department of Foreign Affairs. Nimpa Rabelo, Shawi, pasok, Shawi! Mark Joel tiyak ng Department of Foreign Affairs na makakatulong sa pagtatagumpay ng ASEAN Summit ang magandang pakikitungo na naitaguyod ni Pangulong Duterte sa mga bibisitang heads of state. Sinabi ni DFA spokesperson Robespierre Bolivar na may excellent rapport na ang Pangulo sa ASEAN leaders dahil nabisita na niya ang mga ito mula nung nakaraang taon bago ang kanyang chairmanship ngayon ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nations. Hindi naman daw masasabi sa ngayon kung may ASEAN leaders na mag-uungkat at hihingi ng paliwanag ng Pangulo tungkol sa mga isyong ipinupukol dito kagaya ng reklamo sa International Criminal Court na human rights violations, mass murder at crimes against humanity. Live? Nakalag ka? Sa GMA, ikaw ba yan? Hindi ba recorded yan? Ikaw ba yan, Shawi?
Siya, Live po. tumuhay ka nga para makita ng mga nanonood na live. Oh, yan, tumuhay nga. Grabe! Sus Mario. Ano nangyari yan? Aba, siyempre, kailangan Nandun ka high-tech pa na sa... rin tayo. Anong ginagawa mo yun sa Conrad Hotel? Magpaliwanag ka, hoy! Kakain siya ng breakfast buffet. Ikaw naman. Oh. Mahalang kape dyan. May budget ba yan? Ano ba yan? Aba, sagot ng ASEAN. Nasa Conrad Hotel. Bakit ka nasa Conrad Hotel? Paliwanag mo sa mga nanonood at nakikinig. Ayan, oo. Dahil doon sa matinding seguridad, Mike at Joel, doon sa, para sa ASEAN Summit, off-limit sa media, ang PICC, kung saan idarao sa Sabado yung pagpupulong ng mga leader ng ASEAN at dinadaluhan, kung saan na rin idinadaos mula kahapon hanggang ngayon at hanggang bukas yung mga preparatory meetings o yung mga paunang pagpupulong ng mga ministers ng iba't ibang bansa. So off-limits doon sa media, pwede lang pumunta doon kapag nagpatawag dito, may pool o kaya aabisuhan yung, o ibig sabihin aabisuhan dito yung media kung pupunta doon, kung pwedeng mag-litrato. Pero doon sa advisory, lahat na activities Video doon ba? ay off-limits sa media. Oo, mayroon lamang pool. Pero Meron ng actually doon sa cameraman. kanilang advisory, doon sa advisory nila, Walang Joel at cameraman Mike. yan. Kanya-kanya ang kuha dito. Wala bang cameraman yan? Wala ba Walang siyang... iya ka, Joel. Wala ba siyang... Masisisante tayo Wala sa siyang bitaw mo drivers yan. with cameraman. Walang cameraman. Hindi naman senadora yan eh. Nagko-cover lang yan sa Senado pero hindi senadora yan. Nangya ka, Ito na, may yung laber ka pa. Walang laber yan. Hindi, drivers Oo. with cameraman. Walang laber yan. Wala pa. Wala pa. Sige, tuloy mo siya. Huwag mong patulan to. Oo, sige. Ako, Parang wag newscaster dyan sige, okay. Tira. May yun doon sa PICC nga off-limit. So, full yung pupunta doon. At saka ang sa advisory actually, panay photo opportunity lamang. At yung official pa ng mga photographer at videographer ng ASEAN ang pupunta doon. Ganun pa man, bagaman kami ay limitado dito, yung local at international media dito sa Conrad Hotel, ito yung tinatawag na International Media Center, may malaki namang monitor dito. Yung makikita niyo sa aking likuran, ito yung malaking monitor. Bukod dyan ay yung mga halls na ipinagagamit dito sa local at international media, mayroon ding mga malalaking monitor, ayan, para makita kung ano yung mga magaganap doon sa PICC dahil nga hindi tayo po pwede na pumunta doon. Ang papanyagan lamang ito, makikita ninyo doon sa video na yung mga upuan na gagamitin ng media. Ayan, doon po sa labas nitong hall na ito yung tinatawag na top ballroom ng Conrad Hotel. Dito magaganap yung mga press conference. Meron pa rin maliliit na sili dito kung saan pwede magpatawag ng mga pulong balitaan kagaya kahapon na press conference ang tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs. So, dito yung local and international media. Meron din dito na mga kiosk na kung saan pwedeng makita yung mga file photo, yung mga press statement ng ASEAN. So, dito po, local media at yung international media nakasama ng mga leader, ng mga pangulo at prime ministers ng Singapore, Thailand, Laos, Brunei, Cambodia, Malaysia, Vietnam at Indonesia. Mula dito sa Conrad Hotel, ako si Ninfa Ravelo. Nag-ulat sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang sinikilingan, walang pinaprotektahan. Salamat, Chawi. Gulat ko rin. Shock ako rin Grabe. Galing ng cameraman, si Gabi. Sino yun? Sino yun? May cameraman Ay, ba si tayo? Kiko pala. Sorry. Ang cameraman. Hindi na pala si Gabi. Tagtado driver. Driver natin. Sorry. Tigakuha ng video. Ano ba driver klaseng natin, stasyon to? driver natin. Naknang. Ganun talaga. Multitasking dito ngayon. Alas 7:39 mga kapuso. Yung mga papasyal po sa Rizal Park, hindi po isasara Rizal Park. Welcome na natin sa pwede malayo-layo yan sa may Cultural Center of the Philippines o CCP Complex. Pero, mga kapuso, pati dyan po mahigpit po ang seguridad. Mga kapuso, kaugnay pa rin ang ASEAN Summit. Si Carlo Mateo, nandyan po sa may Rizal Park naman. Kung si Ninfa Shawi Rabilo, nagkakapi doon sa may Conrad Hotel, sa may Media Center ng ASEAN, mga kapuso. Si Carlo Mateo nagpapaaraw. Ano ka mo? Nagpapaaraw sa Maya Luneta. yan, nagpaparipad niya ng saranggola. Doon sa Rizal Park. Carlo, kamusta dyan? Pasok!
Napakainit ng panahon. Salamat, Tetang Kasado. Hindi, yung salamat Titang. Ibig sabihin nun, welcome. Welcome. Welcome dito sa Rizal Park. Welcome tayo Sa bahasa, ang thank you ay, ang thank you ay, ano nga ba thank you? Kala ko ba bihasa ka sa bahasa? Anong thank you? Ang Anong welcome, thank you? sama-sama eh. Oo. Terima kasih. Ayan. Sa salitang bahasa. Terima kasih. Anong pogi sa ano? Teka muna, huwag kang sumabat. Pogi, ba't mo ipapasok yung pogi? Alam ko yung pogi. Alam Pogi, ko. si Carlo Mateo. Ayaw mo, sige, pakinggan Libre naman. naman tayo. Okay, Carlo. Alam ko yung pogi. Terima kasih. Terima kasih. Hindi terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ano ibig Terima sabihin nun? kasih, yan. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Pag nagterima kasih sa'yo, ang isasagot mo, sama-sama. Ibig sabihin nun, welcome. Sama-sama. Parang tayo-tayo. Sama-sama tayo. Hindi. Welcome. Ibig sabihin, okay, sasabihin ko sa'yo, Carlo Mateo, terima kasih. Sama-sama. Ayos! Ayun, Grabe, nakuha mo. Kuha kagad eh. Grabe ka. Alam ko yung gwapo, yung binabanggit. Hindi, wag na yun. Alam ko rin yun. Napag-aralan ko rin yun. Ano? Anong gwapo gwapo? sa bahasa? Anong gwapo sa bahasa? Kamo-kamo. Thank you. Tantado ako, kausap ako nasa TV. Oo nga. Akala ko ako Lumipat eh. sa'yo. Akala ko ako. Babawi ko. Kamo-kanyo. Ayun. Kasado na na itong nakantaan ng pulisya dito sa lungsod ng Maynila. Kaugnay ng mga aktibidad dito sa Rizal Park na may kinalaman sa pagdaan dito mismo ng mga head of state sa mga bansang miyembro ng ASEAN. Sinura ni MPD Director Police Chief Superintendent Joel Coronel sapat na bilang ng mga polis. Itong mga miyembro ng Manila Police District ang kanilang itinalaga sa paligid nitong Rizal Park. Ito'y para na rin sa nakatakdang pagpupugay at seremonya ng pag-aalay ng bulaklak ni Sultan Hassanal Bolkiah ng Brunei Darussalam sa pantayog ni Dr. Jose Rizal na magyayari yan mamayang makapananghali. Hindi ko lang tiyak, Mike, kung mismong si Sultan Bolkiah ay mapapansin yung napakalaking parang anino baga o itong tinaguriang photo bomber na Torre de Manila na nasa bahagi ng Taft Avenue. Dahil ako, tanaw ko mula rito, kung mag-aalay ka ng buklak, kitang-kita itong napakataas, napakatayog na Torre de Manila. Nakakatuwang naman ang MPD, ang mga operatiba ng Presidential Security Group sa pantayan ng seguridad. Bukod sa ilang araw na paghahanda na ng National Park and Development Committee sa pagdahinga ng kalinisan sa Rizal Park, naglunsad na rin ang tinatag na planning operation ng K9 unit ng Manila Police District bilang bahagi ng pantayan ng seguridad sa paligid. Pansamantala namang ihindo ang daloy ng trapiko sa magkabilang panig ng Ross Boulevard mula sa Padre Burgos hanggang sa TM Calao Street mamayang hapon upang bigyan daan ng seremonya ng pag-aalay ng bulaklak ni Sultan Bolkiah sa pantayog ni Dr. Jose Rizal bago ang inaasang pagkikita niya o pagkikita nila ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang inyong kapuso, Carlo Mateo ng GMA Carlos, Yes, dali Mike. na habol. Anong oras dadating yun si Sultan? Ano ba schedule? Ang naka-schedule, 1:45. Mamaya pa, pero ngayon pa lang, nakikita namin sa kuha ninyo yan. Grabe, ang dami ng pulis dyan, no? Meron, Mga nakita mo PSG. yung mga hanay na mga polis. At yan ang ilan dyan, ite-deploy dito sa Rizal. Patang iba naman, doon pa sa ibang araw, magtutungo naman sa National Museum. Pero, oo nga pala, pupunta dyan yung mga asawa ng mga leader. Okay, Carlo, pero para lang sa kapakanan ng mga mamamasyal dahil very long weekend tayo, ha? Sa Martes na very ulit ang long. pasok ng mga nag-opisina. Hanggang Dahil simula Lunes. bukas, Labor Day, araw na pag sa Lunes. Carlo, bukas ang Rizal Park. Pwedeng mamasyal-masyal dyan. Laki niyan, Pwede magpa-picture. Pwede, ha? Ang guluhan nyo na lamang po kung kayo magpapapicture. Makikita mo dyan sa pinadala kong video. Ang guluhan nyo lang para maitago yung Terror de pambansang Manila. photo banner. Ayun. Makikita mo pa, lalo kapag gagantong oras, yung araw ay nasa gawing silangan pa. Akala mo isang napakalaking anino yung makikita mo siya sa gawin ng Taft Avenue na siya namang isang pinaguriang pambansang photo bomber, ang Torre de
Norte, Manila. Ang inyong kapuso, Carlo Pateo ng GMA Supradyo DCWB. Nag-uulat pa super balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Hanggang Sabado lang naman to, kaya sabi ng NCRP, humingi ng pangunawa sa publiko sa pagbabawal na makagala po sa CCP Complex at sa PICC. Mga kapuso, bawal ho magbisikleta dyan, bawal ho muna magpicnic, bawal ho pumasok pag wala kayong kaugnayan sa ASEAN Summit. Si Sam Nielsen. Sam, pasok! Sa mga namamasyal nga, Joel, sa Cultural Center of the Philippines o CCP, maging sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City, muling nagpaalala ang pulisya na hanggang ngayon na lamang nila pinagbibigyan itong mga maagang mga joggers at mga nagpapaaraw at namamasyal nga sa bukana ng CCP complex. Bukas nga kasi tinitiyak na hindi na talaga daw papayagan at hindi na daw maaaring magpagala pa ng sinuman na wala namang kinalaman sa ASEAN Summit at walang access din sa nasabing aktibidad. Bagaman na inihayag na ni PNP NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde na dapat lockdown na ngayong araw ang paligid ng CCP complex. Makikita sa aking mga pinadalang video ang mga individual na sinasamantala pa yung ligtas na sikat pa ng araw sa mga oras na ito para gawin ang kanilang pamamasyal at pag-eehersisyo sa lugar. Kanya-kanyang pamamaraan ng pag-eehersisyo makikita dyan sa video, habang maraming mga bata ang makikita naglalaro din at ini-enjoy din itong kanilang bakasyon. Ganyan ang sitwasyon mula kaninang hindi pa kumakagat ang liwanag hanggang pasado alas 7 ng umaga ng akin na rin isali ng area kung saan wala pa din nagsasagaway ng mga kinatawan ng Presidential Security Group o PSG. Samantala, muli na rin pinakalat ngayong umaga sa katerba mga anti-riot police sa kanang bahagi ng CCP complex na bahagi pa rin nga na mahigpit na seguridad sa ASEAN Summit, lalo naman doon sa mga grupong nagbabalak magsagawa ng kilos protesta. Ang inyong kapuso, Sam Nielsen ng GMA, nagulat para sa Super Balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga nationwide. Ang oras po natin mga kapuso, alas 7:47 na po, 13 minuto na lang, alas 8 na po. Super Radio. Ito ang Emperador Bulls. Pagpapayamaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas sa naman ang masikatan. Pero ito ang exposure na hindi nyo trip dahil nakakatanda ito at nakaka-sunburn. Kaya kung mari, iwasan ito sa mga ganitong oras. Pwede rin namang maglagay ng proteksyon para rito. Pero bawal yan sa mga sanggol. At basahin rin ang instructions. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Sa mga balita, maghahain po si Taguig Representative Pia Cayetano ng panukalang batas na naglalayong maprotektahan at mapangalagaan ang mga National Heritage Site. Yan ay matapos ibasura ng Korte Suprema petisyon na pumipigil sa pagpapatayo ng Torre de Manila
na tinaguri ang pambansang photobomber. Matatanda ang pinamunuan po ni itong si Cayetano ang investigasyon noon sa Senado sa pagpapatayo po ng Torre de Manila na nakaharang umano sa background o likurang bahagi ng monumento ng pambansang bayaning si Jose Rizal. I recognize that part of the problem siguro na hinarap ng mga justices is the fact na nakatayo na. And that's why for me, LGU's participation and knowledge and commitment to protect heritage sites is very important. Tinig po ni Taguig Representative Pia Cayetano. Ang oras po natin, alas 7:57, 3 minuto bago mag alas 8. Bagamat hindi na po, sabi po ng Korte Suprema, wala na yung TRO nila. Pwede na ipagpatuloy yung paggawa ng construction ng Torre de Manila. Hindi pa maaaring agad-agad na ipagpatuloy ang pagtatayo ng Torre de Manila na yan ng kumpanyang DMCI Homes. Yan ang nilinaw ni Korte Suprema, matapos magbotohan ang mga maestrado na nagbabasura sa petisyon ng Knights of Rizal na pigilan ang pagtatayo o ang pagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali na yan na tinaguriang pambansang photobomber. Sa panayam ng DCWB sa News TV kay Atty. Theodore Tet, nakapagsalita ng kataas-tasang hukuman, sinabi niya na kung hindi pa formal na inilalabas ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa naturang issue, hindi pa yan. O mga kapuso, ito ang tinig po ni Atty. Theodore Tet, nakapagsalita ng Korte Suprema. The usual process ko kasi is that, siyempre, antay nilang matanggap na yung decision. Yung announcement ko kasi is not notice, no? Hindi naman po formal notice yun. That's really intended for news, no? So, yung counsels nila ng parties, alam naman po nila yung decision, nagiging formal yan, pag natanggap nila. So, right now, no one has seen the decision kasi nga, ilalabas pa lang po. Ang tinig po ni Atty. Theodore Tet, tagapagsalita ng Korte Suprema, ang sabi po ni Atty. Tet, posibleng ilabas ng kataas-tasang hukuman ang formal na desisyon na yan sa mga susunod na araw kapag natapos na ang tinatawag na summer session ng mga maestrado ginaganap taon-taon dyan sa may lungsod ng Baguio, mga kapuso. Ang oras po natin ay 1 minuto bago alas 8 ng umaga. Super Radio! Ito na naman. Init ulo na naman ito. Ito na yung segment natin. Kalma lang tayo, kalma lang mga Segment. kapuso. Kalma lang. Huh? Naloko na, ito na. Hinga na malalim. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Joel? Yes. Uto. Ikaw na. Ako na. Todo ang pagdepensa ng maintenance provider ng MRT Line 3 mula sa mga patikos na kanila pong natatanggap dahil sa araw-araw na aberya sa operasyon ng tren. Kahapon, nagpatawag po ng pulong balitaan ng Busan Universal Rail Incorporated o PURI. Naubusan Universal Rail, baka mo. Naubusan sila ng paliwanag ang BURI para ipaliwanag ang kanilang panig. Ayon kay Attorney Charles Mercado, tagapagsalita ng BURI, hindi sa kanila dapat ibunton ang lahat ng sisi kapag nagkakaberya ang MRT Line 3. Anya nung nakalipas sa taon pa nila, inirekomenda sa pamuno ng MRT na magpalit na ng mga relays. Early 2016, nag-recommend kami na mag-replace na tayo ng rails kasi baka hindi na po kaya ng rail grinding. Medyo aged na yung system natin. Sabi ko nga, parang senior citizen na to. Sinabi pa ni Mercado na araw-araw silang nagsasagawa ng maintenance check sa mga bagon ng MRT upang matiyak na ligtas sa mga pasahero. Tingnan mo na, bakit yung LRT mas luma pa dyan? Hindi naman ganyan kadala sa kabila. Meron din, pero hindi ganyan. May kumite. Ha? May kumite. Ba't wala bang kumita doon sa LRT? Meron din naman yata. Pero bakit yung matibay yan, LRT, senior... Panahon pa ni Marcos yun, Mas senior citizen pa yun. Panahon pa ni Baka hindi Marcos pa tao yun. yung mga tiga na ubusan na yan eh. Yun, oh. Busan. Ayan, busan. Huh? Holy Week break, 4 na araw. So hindi lang gabi. Marami kaming tamp na pebbles. Okay? Nakikita, yun yung... but hindi yan assurance na hindi magkakaroon ng glitch for the next period. Tinig po ni Attorney Charles Mercado, tagapagsalita ng Busan Universal Rail Incorporated o BURI. Agad namang sumagot, mga kapuso, ang Department of Transportation at sinabing tila hindi
nagagampanan ng maayos ng buri ang kanilang trabaho. Paano mo minimaintain yan ng rail grinding machine? Mayroon ba sila yan? Wala. So nanghihiram lang sila. Natapos ba nila i-grind? Hindi. 38,000 meters ang dapat nilang grind, nasa 32,000 sila. Inig po ni Transportation Undersecretary Cesar Chavez. Samantalang oras po natin, alas 8:01 at 20 segundos, muli na magpapatawag ng pagdinig ang House Committee on Public Services kaugnay ng araw-araw na aberya ng operasyon ng MRT Line 3 na tila parang ng sirang plaka na paulit-ulit na pumapalya. May plaka pa ba ngayon? Ayon kay Senadora Grace po, chairperson ng natulang komite, hindi sa House ito. Hindi sa House ito, Rebel. Oo, Senate ito. Senate Committee on Public Services. Si Grace po senador hindi House Committee ito, Senate Committee. Ayon kay Senadora Grace po, ang chairperson ng naturang committee, kailangan may managot sa pagbili ng 3.8 bilyong pisong malaga ng mga bagong bagon na mula sa Dalian Locomotive and Rolling Stock Company ng China. Yan ay matapos matuklasan na hindi pala mapapakinabangan ang mga bagong bago na yan sa susunod na 3 taon pa dahil kawalan ng tinatawag na signaling system device. May bagon, walang signaling system device. Hindi magagamit. Kasabay niyan, binanatan ni Po ang tinatawag na maintenance provider ng MRT, ang naubusan Universal Rail Incorporated. Busan. O buriki. Dahil sa, Busan. naubusan. Mauubusan din yan ng mga palusot dahil sa palusot nila na hindi maiiwasan ang mga aberya dahil luma na ang mga tren ng MRT. Pati kayo malapit na rin kayo maluma. Anya trabaho ng buri ng naubusan naubusan Universal Rail na ayusin ang anumang sira sa tren dahil sila ang tinatawag na maintenance provider ng MRT. 3 minuto makalipas sa ikabalo ng umaga, mga kapuso. Ang kasunduan sa Metro Rail Transit Corporation o MRTC, hinihingi ngayon ng isa sa mga kinatawan o kongresista na kansilahin na. Ayan mga kapuso, bayan muna ito bayan muna. Weng Salvacion, pasok! Hinihimok na rin ni Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate ang gobyerno na tuluyan ng kanselahin ang Build Lease Transfer Agreement nito sa Metro Rail Transit Corporation o MRTC. Ayon kay Zarate, nauubos lamang ang pondo at limitadong resources ng gobyerno sa pagbabayad sa MRTC habang walang pagbabago sa mga serbisyo ng MRT3. Sa ilalim ng BLT agreement, ang MRTC ang dating nangangasiwa din ng maintenance ng MRT3, pero noong 2010 ay nagpasa ito ng board resolution para ilipat ang responsibilidad nito sa maintenance sa Department of Transportation. Mula noon, may katjowal bilyong-bilyong piso ang ginugugol ng gobyerno para sa maintenance na ng MRT3. Sinabi ni Zarate na sa kabila nito, tinatayang magbabayad pa rin ang pamahalaan sa MRTC ng 75 billion hanggang 100 billion pesos para dun sa equity rental payments hanggang sa 2025. Ayon sa kongresista, kahit ang Commission on Audit ay nagsabi noon pang 2014 na maling-mali na inako ng DOTC ang responsibilidad sa maintenance na hindi man lamang naparusahan ng MRTC sa hindi nito pagtupad sa kanilang obligasyon. Ang inyong kapuso, Rowena Salvacion ng GMA, nag-uulat sa Superbalita sa Umaga Nationwide, walang kinikilingan, walang pinuprotektahan. Super Radio. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Ang oras po natin mga kapuso, alas 8:05, 5 minuto makalipas sa ikabalo ng umaga. Teka muna direct mag-right med muna tayo dahil may bagong balita tayo. May bagong produkto ang right med, may magandang balita tayo. Salamat po sa right med sa kanilang suporta sa AA. Ito naman ako, Double B. Sorry, tawa lang. Double B sa News TV. Double B sa News TV. Radyo na. TV pa. Ayos mga kapuso, right med. Mga kapusong nakikinig at nanonood, right med. Vitamin C kailangan natin araw-araw. Dapat. Maraming vitamin C, nakakaasim ng tiyan, nakakasakit ng tiyan. Bakit? Kasi acid-base, ascorbic acid. Itong vitamin C ng right med, sodium ascorbate. Hindi nakaka-acid. Sa sodium nakabase ito, hindi sa acid. Kaya hindi nakakasakit ng tiyan nito. Mga kapuso. At kapag regular na ginamit yung right med sodium ascorbate, malaking tulong yan para maiwasan ang tinatawag na scurvy. Ano ba yung scurvy na yan? Yan po ay ang karamdaman na ating nararamdaman pag matindi ang kakulangan natin sa vitamin C. Nangihina ang katawan. Luglugo.
Oo, may anemia pa. Pag minalas-malas kayo, magdudugo pang ilong at gilagid ninyo. Right Med Sodium Ascorbate, nagpapatibay ng resistensya ng ating katawan laban sa iba't ibang pagka-impeksyon, mga kapuso. Pero para mas lalo pang lumakas, ganito. Kakain ng tama. Kain ng tama. Iinom na maraming tubig. Inom ng tubig. Yan. Magpapahinga ng husto. Rest. Para makaiwas sa impeksyon. Enough rest. At sasamahan niya ng pag-inom araw-araw ng Right Med Yun ang Sodium pinaka-importante. Ascorbate. Pinaka-importante. At dahil Right Med yan, sertipikado yan. Sertipikado. GMP po yan. Good Manufacturing Practice. Ibig sabihin, tama ang gawa ng gamot. Tigalidad ang gawa. Mga kapuso, sa abot kayang presyo. Dahil yung Right Med na yan, isa lang ang gusto niyan na ang lahat tayo gumaling. Yun. Hindi ko na kinanta. Kasi... hindi na. May Right Med pa nito. Ang Right Med Sodium Ascorbate. Right Med Sodium Ascorbate. Mabibili po yan sa Mercury Drug at iba pang mga butika sa buong Pilipinas. Pag hindi bumuti ang inyong karamdaman, syempre, kukonsulta kayo sa doktor. Mga kapuso, muli, nagpapasalamat kami sa suporta ng Right Med sa Double B sa News TV. Radyo na! TV pa. Ayos ang oras po natin alas 8:07 at 30 segundos. Ready ka na ba sa tag-init? Bago mag-road trip, siguraduhin nasa kondisyon ang iyong sasakyan. Dapat may sapat itong tubig, gasolina at langis. Maayos ang brake. Tama ang hangin sa mga gulong. Siguraduhin kumpleto ang toolbox. At huwag magmaneho ng inaantok o nakainom. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Tuloy tayo sa mga balita, mga kapuso. Meron umanong sapat na ebidensya para magsagawa ng paunang investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng inihaing reklamo laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ang laman ng editorial ng New York Times matapos maghain ng reklamo si Attorney Jude Sabio sa ICC dulot po ng kaliwat ng pagtumba ng mga inihinalang pusher at user sa gitna ng pinigding na kampanya laban sa droga. Nakasad pa sa editorial ng New York Times sa mga katagang "Let the world condemn Duterte." At sinabi nila na malinaw na dapat pigilan ni Duterte o pigilan si Duterte dahil sa sangkatutak na patayan na nagaganap sa Pilipinas sa gitna ng pinigting na kampanya laban sa droga. Wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang sa editorial ng New York Times, ngunit nauna nang minaliit ng palasyo ang paghahain ng reklamo ni Sabio sa ICC. Samantala, naniniwala naman si Senator Panfilo Lacson, Chairman ng Senate Committee on Public Order, na walang patutunguhan ang reklamo laban kay Duterte sa ICC kung pagbabasihan ang mga testimonya ng mga umaming miyembro ng Davao Death Squad, DDS na sina Edgar Matobato at itong si retired SPO3 Arthur Las Cañas. Anya, minsan na kasing nagsinungaling sa pagdinig ng Senado sina Matobato at Las Cañas. Super Radio! Alas 8:13 at 30 segundos, 13 kalahating minuto makalipas sa ikabalo ng umaga, mga kapuso. Hinimok ng Amnesty International yung mga lider ng iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya na tumayo at kundinahin ang kaliwat ng pagtumba ng mga hinihinalang mga pusher at user sa gitna ng kampanya ng ating gobyerno laban sa iligal na droga, lalo pa ng Administrasyong Duterte. Ayon sa AI, dapat ay magkaisa ang mga lider sa Timog Silangang Asya at magsalita na laban sa gyera kontra droga ni Pangulong Duterte. Anila dapat ikonsidera ng mga miyembro ng ASEAN kung tuluyan na bang nalalabag ng gobyerno ng Pilipinas ang ikangay charter ng ASEAN kaugnay sa usapin ng pagprotekta sa mga karapatang pantao. Batay sa datos ng Amnesty International, umaabot ng umano sa mahigit 9,000 ang hinihinalang pusher at user na natutumba sa kampanya laban sa droga ng kasalukuyang Administrasyong Duterte. Super Radio! Tiyak umanong deadball na
ang panukalang muling buhayin ng parusang kamatayan. Ayon kay Senate Minority Floor Leader Franklin Drilon, batay sa kanyang pagdaya, umabot po sa 13 senador ang tutol sa pagbuhay ng death penalty sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga. Kabilang sa mga tutol sa panukala mga miyembro po ng minorya, tulad po ni na Senador Francis Pangilinan, Senadora Laila de Lima, Senador Bam Aquino, Antonio Trillanes IV at Senadora Risa Hontiveros. Idinagdag pa ni Drilon na tutol rin sa pagbuhay sa parusang kamatayan si Senate President Pro Tempore Ralph Recto. Super Radio! Ang oras po natin mga kapuso ay alas 8:15 na po, 15 minuto makalipas ang ikabalo ng umaga. Oh, ito na naman yung balita tungkol doon sa magsyota. Magsyota, sama naman pakinggan niya. Magkalaguyo. Ha? Magkalaguyo. Ganon. May asawa to eh. Di ba? Ba't umaha ka? Ha? Baguhin mo. Natapos na ng PNP Internal Affairs Service ang kanilang investigasyon kay Superintendent Maria Cristina Nobleza at ang nobyo niyang Abu Sayyaf na si Renier Lou Dongon. Pareho silang na-arresto sa lalawigan ng Bohol. This is Big Night Show. Welcome to Big Night Special. Ganyan ba talaga sa nightclub? Ewan ko. Ba't alam mo? Bades, oh! Ako ba gumagaya doon sa announcer doon? Hindi ako pwede mapunta sa mga tayo, di ba? Bawal. Tsaka kilala tayo eh. Oo naman. Pagdating natin doon, bihis natin babae. Puro naka-gown eh. Mario Jose po. Ang haba ng suot eh. Paano na yan? Takip na takip. Okay. Tapos na yung investigasyon. At tapos, ito na. Mga kapuso. Nako! Nako po! Into my room he creeps. Ayon, kay attorney. Nakalagay dito eh, Tunog Nightclub. Ayon, kay attorney Alfegar Triambulo, Inspection General ng PNP IAS Internal Affairs Service. Inihahanda na nila ang tinatawag na P-charge sheet. Ano? Sheet. S-H-E-E-T. S-H-E-E-T. Shit. Ayan. Shit. Mali spelling dito. Ano ba naman kayo? Radyo na tayo. Baby pa. Inihahanda na nila ang charge sheet laban kay Nobleza para sa mga kasong administratibo. Ang kasong conduct unbecoming of an officer and grave misconduct. Anya, nabahira ng imahe ng Philippine National Police dahil sa pagkakasangkot ni Nobleza sa isang miyembro ng sa dinabid naman, dami naman ng syosyotaid. Abu Sayyaf pang dami ng pinugutan. Pinalitong Nobleza dami ng pinugutan. Mumugot ang ulo yung mga yan. Ayan. Tama ka, marami ng pinugutan yung mga yan. Pero kaya, maraming pera yung mga yan. Ang daming pera. Daang milyon Ay, kasi sa isang bihag. ransom eh. Samantala, inihayag naman ng mga otoridad na batay sa nakalap nilang impormasyon, nagplano ang Abu Sayyaf na maglunsad ng pag-atake sa Bohol gamit ang tinatawag na C4 plastic explosive na natuklasan sa inupahang bahay sa Panglao nung dalawang magkaibigan, nung dalawang kung ano man sila mga Galaguyo. kapuso. Kidnapping is
another motive na pwedeng gawin. Pero ang maganda dito, sinasabi ko nga, is we were able to abort yung kanilang intention. Whatever that is, pwede nga diversionary yung yung terrorism, di ba? And then rescue. Ang tinig ni Chief Superintendent Nolita Linyo, Direktor ng Philippine National Police Regional Office 7. Ang oras po natin alas 8:20. Ang militar po ay gustong masigurong wala nang nakakalat pang tinatawag na improvised explosive device bago pabalikin yung sa kanilang mga bahay. Ito naman po yung mga kapuso natin, ang kababayan natin nagsilikas dyan naman po sa Lanao del Sur, kung saan nakikipagpanata ng mga tropa ng ating gobyerno laban dyan sa grupo ng Mauti naman, mga kapuso. Tuesday New, pasok! Binigyang katwiran ng militar kung bakit natatagalan ang kanilang clearing operation sa Lanao del Sur. Sinabi ni Lieutenant Colonel Joar Herrera, tagapagsalita ng 1st Infantry Division ng Philippine Army, na gusto lamang nilang makatiyak na wala nang magiging sagabal pa para kampanteng makabalik sa kanilang tahanan ang mga nagsilikas sa Presidente. Hanggang ngayon kasi ay may mangilan-ngilan pa ring improvised explosive device na nakikita ang mga sundalo na nagsasagawa ng mapping up operation. Mahirap naman anyang pabalikin na mga residente nang walang garantiya na hindi sila masasabugan ng mga nagkalat ng IED. Mahigpit niya ang direktiba ni Commanding General Jose Rolando Bautista na walang dapat maging collateral damage o mga sibilyang madadamay o maiipit sa bakbakan. Sa nakalipas na ilang araw, sinabi ni Herrera na samot na ring klase ng pampasabog ang recover ng sundalo, ginagawang cleaning at mapping up operations sa Piagapo, Lanao del Sur. Ang inyong kapuso, Tuesday sa Gunyo nag-uulat para sa Super Balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Balikan natin ng sandaling pambansang photobomber, yung Torpe de Manila. Oo, di ba may statwa ni Rizal? Oo. Hindi ba sa statwa ni Rizal may hawak siyang ganon? Ano yung hawak niya, Miko? Malis ka nga dyan, Andoy. Natapang mo si Miko eh. Yung gwapo pa naman ng bata. Di ba? May hawak na ganon, si Rizal? Yes. Sa statwa, sa luneta. Ano yun? Kopya yun ng No Limit Tangere. Nag-text dito si Voltes 5. Hindi na raw No Limit Tangere ang hawak ni Rizal ngayon. Ano hawak ni Rizal ngayon? Kopya ng TRO. Pwede. Hindi na po No Limit Tangere yung hawak ni Rizal doon sa statwa niya sa Bantayog. Ang hawak niya ay kopya ng TRO. Ayan, hindi po magandang balita ito mula sa lungsod ng Davao. Mag-asawa patay sa isang sunog na sumiklab kaninang umaga. Yan po sa lungsod ni Pangulong Duterte, lungsod ng Davao. Diyos po, live mula sa RGMA Super Radio Davao. Magbabalita po si Raul Oyoboy Tulibas. Oyoboy, pasok! Oyoboy! Okay, magandang umaga, sir. Dalawa katao patay matapos masunog isang bahay doon sa Bangka, lungsod ng Davao. Nakilala mga nasawi na sina Nerio Roperos, 83 taong gulang, at misis nitong si Carmen Roperos, 62 taong gulang, residente ng Isarog Street, Central Park Subdivision. Nangyari ang sunog kaninang pasado alauna ng madaling araw. Ayon sa mga kapitbahay ng mag-asawa, na may narinig na lamang silang malakas na pagsabog sa loob ng bahay ng mga biktima. At nang kanilang tiningnan, malaki ng apoy sa bahay ng mga asawa. Tinangkap pa nilang isalbar ang mga nagliliyab na bahay ng mga asawa, ngunit grabe ang pagliyab ng apoy. Ilang minuto, dumating na mga bumbero, ngunit sunog na ang dalawang biktima. Swerte naman nakalabas sa kanyang kwarto ang boy na mga asawa na si Ronito Armoco, 88 taong gulang, na natutulog sa likod ng bahay ng mga biktima. Nagtangka mo nung si Amorco na iligtas ang kanyang mga amo, ngunit hindi na, dahil sa tindi ng pagliyab ng apoy, di na nito nakayanan. Patuloy pa ngayong isinagawa ang investigasyon kung ano ang sanhi ng sunog. Ngunit sa ating panayam kay FO3 Marvin Abilino, abot sa umigit kumulang sa 1 milyong peso ang tinatayang damage sa naturang sunog. Oyo boy. Yes, sir. Na kayo monitor dihat kwan sa supera sa kwan ba? Para sir, magprotesta ako niya, sir, para hindi ako cute yan. Ayun na, sir, nakikita ko nga. Na monitor? Oo. Kita mo litrato mo?
Parang hindi ako niyan eh. Nakakahiya. Hindi. Sabi ni Sir Joel, nakakahiya. Pakibalik Yung yan si Oyo picture Boy, yun na cute, ang gusto ko sana, sir. Ba't parang hindi pa firing squad? Ako na. Yung posing mo. Palitan niyo dyan. Magagalit si Oyo Boy. Pwede ba tayo magpupistan na yung picture ko, yung cute na parang si Ninyo Mulat, yun ang dapat ilagay dyan. Hindi yan si Oyo. Mali yan. Kamukha ni Ninyo Mulak si Raul Tuniba. Yan nga. Ano ba yan? Palitan nyo yan. So siguro, mamaya, pagkatapos ko mag-report, sir, magpadala ko ng bagong picture Next time. para yung cute na picture ang may lagay dyan. Roll next time. Stomach in ka naman. Ay, ako. Pero Para hindi ako niya na. Kailangan kulay blue din ang t-shirt ka. Dong, ha? Sige lang. Padala ka lang, ha? Okay Kasi lang. kamukha mo si Ninyo Mulak, ha? Ninyo Mulat, nung bata pa. Kasi ang kamukha mo dyan sa litrato na yan, ang kamukha mo dyan, si Kwan eh. Para si Kanya siya na. Ay, mula po rito sa Super Radio Davao. Arayuloyo po'y tuliwas sa ulat sa Super Balita Sumagan nationwide. Walang kinikilingan at walang pinuprotektahan. Super Radio. Naitayo na muli ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP yung kanilang tumagilid na tore malapit po sa Alabang Viaduct sa lungsod po ng Muntinlupa. Matatandang tumigilid ang tore na yan nang magkaroon po ng sunog doon po sa lugar na yan na nagpalambot sa pundasyon ng tore noong 19 ng Abril. Ayon po sa NGCP, formal na nilang naitayo ang Tower 34 at naibalik na ang supply ng kuryente dito. Ngunit sa muling pagtatayo po ng tore, nagsibali ka naman ng mga squatter na nakatira sa paanan ng tore. Narito napaulat na nagsimulang sunog sa dikit-dikit na barong-barong sa ilalim po ng tore. Dahil dito mapila ang NGCP sa lokal na pamahalaan, tulungan silang protektahan ang kanilang mga pasilidad at tore at marespeto ang right of way o ROW at safety clearances kung saan nakatayo ang kanilang mga pasilidad. Ano oras po natin? Alas 8:26 at 20 segundos. Tiyak po na iinit ang inyong ulo at uusok ang malalaking butas ng inyong ilong. Ng inyong ilong? Yan. Sa balitang ito, patuloy kasi... Ba't ka natatawa? Ha? Ba't ka natatawa? Ilong mo pinag-uusapan. Hindi ilong ko pinag-uusapan. Okay. Patuloy po kasing iginigiit ng grupong Agaw Bahay Kadamay na ibigay na sa kanila. Binigay na nga. Ano ba gusto nyo? Kulit nyo ah. Okay. Nang libre. Yung mga illegal nilang inukupahan na proyektong pabahay sa Pandi, Bulacan. Ano yun? Ba't ka? Hinga na malalim. Ha? Medyo Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ayon kay Gloria Arellano, National Chairperson ng Kadamay, balak nilang imbitahan si Pangulong Duterte doon sa kanila. Easy. Sandali. Easy. Andoy, pen tubig dyan. Ito. Bigyan mo ng tubig to, ha? Pasensya na po sa mga nanonood sa Double B sa News TV. Baka Dahil ngayon po, mapilawakan po ito kami sa ay sobrang radyo na. TV pa. Okay. Ayan. Banat. Pampakalma lang po ang mga kapuso dahil mahirap itong trabaho namin magbalita ng ganito. Ayon kay Gloria Arellano, National Chairperson ng Kadamay, balak nilang imbitahan si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang Labor Day gathering sa Mayo 1 sa araw ng paggawa. Gusto nila magpunta dun sa kanila si Duterte. Oo. Ay, maghahanda ang DSWD dyan. Hindi, gaganapin yun sa 30 ng Abril. Para pag-usapan, bulwak yung McKinney rito. Para pag-usapan, yung kinabukasan nila sa 6 na proyektong pabahay. Easy. Gusto nila yung Galit ka ba? presidente. Galit ka? Hindi yung tuwa-tuwa ako eh. Tuntua ka, ha? Hindi halata. Hindi yung NHA ang pinapupunta ron. Ang presidente ng Pilipinas ang pinapupunta Hindi yung chief of staff. Ang presidente ng Pilipinas ang pinapupunta ron. Hindi vice-presidente. Ang presidente ng Pilipinas ang pinapupunta ron. Presidente mo yun. Presidente mo rin yun. Presidente mo rin yun. Presidente mo lalo yun. Pupunta ron sa Pande. Inimbitahan ng Kadamay. Para pag-usapan nila yung 6 pa na... Anak ka naman ng 6. Kung sila raw ang masusunod, gusto nila
malibre na ang pabahay at wag na silang pagbayarin nung 200 piso kada buwan. 200 piso. May pambili sila ng load. May pantaya sila sa wedding. Sa tongits. May pantaya sa tongits. May pambili ng sigarilyo. May pambili ng alak. Ayan. May pantaya sa wedding. May pambili ng shabu. Ng shabu. Ano ka mo? Hindi nakasali yun. Hindi nakasali yun. Puro kaibiganan. Ano? Wala namang wedding sa Bulacan. Walang wedding sa Wala Bulacan. namang wedding sa Tande. Bakit ba? Bakit may pantaya sila sa wedding? Bakit? Hanap ka naman talaga ng wedding. At kung maaari, ipapanukala daw ng kadamay na sa halip na magbayad sila ng buwan ng hulog, obligahin na lang daw ang mga miyembro ng kadamay na magbigay ng contribution. Contribution saan? Pero lahat ng mga... Ano na yan? Nabitawan ko. Easy. Pero lahat ng mga kumuha sa NHA nagbabayad. Sila ayaw nilang bayad. Contribution daw. Naabot kaya. Sila ang magsasabi kung magkano ang contribution. Kasi pag contribution, ikaw magdidesisyon kung magkano eh. Di ba? Halimbawa sa simbahan. Tama. Sa simbahan, may ganito, di ba? Sa simbahan. Ikot yan. Ikot, di ba? Kung ano yung kaya mo ibigay. Yung ilalagay mo, ambag, contribution, ikaw ang bahala kung magkano kaya mo. Kung magkano gusto mo. Ganun ang gusto nila. 5 Gagawin piso. tayong simbahan. Ano ka mo? Gagawin tayong simbahan, Mike. Ganon. Wag daw obligahin yung mga miyembro ng kadamay na magbibigay na lang sila ng kontribusyon na abot kaya nila na maaaring gamitin. Tapos yung kontribusyon, gusto nila, sila magsasabi kung saan gagamitin. Gagamitin sa pagpapaganda ng kanilang pasilidad tulad ng supply ng tubig at kuryente at mga bagong kalsada. Palagyan kaya natin ng sports complex yun. Hindi, sagot ko na yung... Pati swimming pool, gusto mo. Sagot ko na yung expressway nyo dyan po. Yung pala ng kalsadang magandang... Anday! Ngayon na! Magpunta ka sa bande! At hindi ka na makakabalik dito ng buhay. Puro luma. Ayan o. Puro luma. Magpagawa ka ng expressway doon. Galing po yan sa palengke na May magandang kalsada. Ayan. Puro tiba. Amoy isda. Ito yung galing sa tindahan ng isda doon sa Mayamin. Galing ETA. Ayan o. Anday ha? Sige. Ay, nako. Ikaw na, oy! Ano ba? O sige. 4 na isla sa Pilipinas ang napabilang sa listahan ng World's Friendliest Islands, mga kapuso. Banat. Ayan. Bagal na spinner natin ngayon, ha? Kating-kati na ba ang iyong mga paa? Handa nang umalis, mag-iwaliw at lumarga. Buti na lang dito ka. Pakembot-kembot ka pa dyan. Radyo na. TV pa. Ayun, okay. Ang dami na Yan ay base sa pamasahing Travel Plus Leisure. It's more fun in the Philippines. Na nakabase po sa New York sa Estados Unidos. Alam niyo, batay po sa artikulo ni James McHugh o McHugh, sinabi niya na bagamat mas tumindi ang politikahan sa Pilipinas, nanatiling mababait ang mga residente sa 4 na isla sa Pilipinas. Sinabi pa ni McHugh na napakaganda ng mga beach, napakaganda ng mga tanawin sa 4 na isla ng Pilipinas na yan. At nag-numero 1 sa listahan ng World's Friendliest Islands ay ang paborito ni Mike Enriquez na Palawan. Yes! Palawan, mga kapuso. Yes! Sumunod po ang Cebu. Yes! Ano naman? Mactan. Mabinalsaro. Mayong punta, gumising ka na. Hoy! Malapit ka na, pare. Pangatlo naman sa listahan ang Luzon at pang-4 ang isla naman. Pang-4 na lang ang Boracay, Mike. Yes! Bye! Magandang umaga po dyan sa Boracay, sa mga nasa Dimol. At saka nandyan sa mga Di-Talipapa. Sarap ng... Ang laki-laki ng lobster doon sa Di-Talipapa. Murang-mura, oh. Pag-aaway pa si Tita Babes eh. Mura-mura. Matatawaran mo eh. Ano talaga matatawaran mo? Isang piraso nga. Tapos dadali mo lang doon sa kabila, lulutuin nila. Sabihin mo kung anong klaseng luto ang gusto mo. Buttered lobster. Pwede. Battered ka pa doon. Bakit? Ano ba ang luto na masarap?
Inihaw na lobster. period. Sumunod naman. Yung tawag na steamed. Yan. Yung pinakuluan. Yan. Lobster. Alabos. Isang Alabos lobster. yan. Kahit 5 kayo, busog kayo eh. Tapos kamay-kamay ha. Kamay-kamay. Magkukutsara at tinidor doon. Ayos. Ano kumaka po sa mga nasa D. Talipapa at D. Mall. Diyan sa may Boracay. Ano yung panglima? Lobster. Ano nga mo? Hindi. Ang panglimang isla. Lobster ka pa. Ako, hipon tagungtong lang. Okay na ako. Mariosep ka. Mura eh. Sumunod naman. Sa world's friendliest islands ang... Ano to? Waiheke. Ano? Waiheke. Saan kaya itong Waiheke? Sa New Zealand ito, Mike. Alam ko ba sa Pilipinas? Waiheke. Waiheke. Sa New Zealand. Doon sa 5 friendliest na mga isla, may nakalusot na isang hindi sa Pilipinas. Sa ano ka mo? Sa Waiheke. Ano? New Zealand. Sa New Zealand. Yan. Tapos, Waiheke. Sabi nga ng mga Ilonggo way ka. Way ka? Way kwarta. Sumunod sa Waiheke ay Ischia. Diyan sa Italy. Saan? Ischia. Sa Italia. Sa Italia. Yeah! Mañana spaghetti. Ano ka mo? Tasmania. Espanyol yung dad. Tasmania. Saan yun? Tasmania sa Australia. Ayan. Tapos ang Fiji Islands. Sa lugar ni Landoy. Bali sa Indonesia. Pwede mo yung Bali, number 9 lang, pero mas maraming turista ron. Alam mo ba kung nakapunta ka ba sa Bali? Hindi pa eh. Nakapunta na kami, Tita Babes. Hindi na kami babalik. Hindi maganda beach, ano? Alam mo ang kulay nung buhangin ng beach nila? Itim. Oo. Pero ang daming turista. Bakit ganun? Ano ba yung paliwanag mo ngayon? Magaling ang advertisement nila, Mike. Tapos, yung Great Barrier Reef Islands. Diyan pa rin yan. Diyan. Saan ba yan? Wala nakalagay dito eh. Beji, tumulong naman kayo dito. Sa Clolo. Saan daw yung Great Barrier Reef? Sa Australia ba yan? Brother Michael Angelo Lobring. Welcome back to much more fun, the Philippines. Sa paradiso, it's more fun in the Philippines. Bakit malalayo? Nabatanes ang kamulo, iba ang saya ng Pilipino. It's more fun in the Philippines. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8:37. Good morning. Kasama niyo kung hindi lang yun ang nararamdaman ng iyong kasama. Dalhin siya sa malamig na lugar at painumin ng tubig. Pero kung nahihilo o nagsusuka, kumonsulta na sa doktor. At kung mga ito naman ang kanyang nararamdaman, ilipat siya sa malamig na lugar. Paypayan, luwagan ng damit at kung maaari, paliguan para mabawasan ang init ng katawan. Mas mabuti rin dalhin siya sa ospital dahil maaaring nakamamatay ito. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Sports Saksi Super Radio. Chino Trinidad, Sports Saksi, pasok! Ito, malapit na raw makumpleto ang final lineup ng Gilas Pilipinas na sasabak sa Siaba Championships na gaganapin sa Smart Arena Coliseum mula ikanabing 2 hanggang ikanabing 8 ng susunod na buwan. Ayon kay Gilas coach Chot Reyes, napakadaling piliin ang first 9 players
na mapapabilang sa final lineup, ngunit hirap siyang pagpili ng tatlong nalalabing manlalaro. Bagamat hindi binanggit ni Reyes kung sino-sino ang kanyang pipiliin, hinihinalang kabilang dito ang naturalized player na si Andre Batz, kasama na mga veteranong PBA players na sina Junmar Fajardo, Japet Aguilar, Calvin Abueva, Raymond Almasan, Alain Maliksi, Troy Rosario, ito po si Jason Castro at Terence Romeo. Lipat naman ho tayo sa boxing. Ito, samantala bagamat unknown ang Australiano boksingero si Jeff Horn, posibleng mapasabak ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa bakbakan sa Australia. Siyempre, boxing yun Talagang bakbakan yan. Sa katunayan, posibleng mas magaling pa raw si Horn kumpara sa Mexicanong, joke? Katunayan, posibleng mas magaling pa daw ito pong si Jeff Horn kay sa Mexicanong si Juan Manuel Marquez na nagpatulong kay Pacman noong taong 2012. Ganun ba? Galing pala ito si Jeff Horn, mapanood na ito. Ayon sa kampo ni Horn, pinag-aaralan na nila ang bawat kilos ni Pacquiao at balak nilang i-exploit ang mga pagkakamali ni Pacman sa parisukat na lona. Okay. Kung dito, sinlakas daw. Ganun, sinlakas ang lakas ng suntok ni Horn kumpara kay Marquez. Kaya hindi dapat magpakampante si Pacquiao. For the record, dito sa corner na ito, itong si Jeff Horn, hindi ho lakas ang strength ni Juan Manuel Marquez. Timing. Yan. Diyan magkakaalaman kung talagang anong klaseng kalibre itong nakakaharap ni Manny Pacquiao. Anyway, Amelia, tiyak na ngayon mararamdaman ni Pacquiao ang toughest and most grueling fight sa buo niyang boxing career. Yeah, right. Ito po si Sina Trinidad para Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang kinikiligan, walang pinabalitahan. Ay, dami nagsa-celebrate ang birthday ngayon, Mike. Birthday ni Tatay Oriel Magno. Birthday rin ni Dina Reyes ng Reyes Haircutters. Happy birthday! Sumayin niyo kabuuan na mas pinalawak at mas pinalakas sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Ako po niyo kapuso, Joel Reyes-Ubel. Radyo na, TV pa. Sa mga nakakakilala po kay Bob De Rosario. Si Bob De Rosario ng Broadcast City. Yes, Bob. Sa mga sa pamantasan ng Luzon, Manila, si Bob De Rosario. Bob, Sa mga nakakakilala po kay Bob De Rosario, buting may bahay ito ni Edith De Rosario. Si Bob De Rosario. Pinapaalam pa, Anak TV, si Bob De Rosario. Pinapaalam po namin sa inyo na si Bob De Rosario, mga kapuso, ito yung text, papasok lang. Medyo kilala mo si Bob, no? De Rosario. Kilala mo siya, di ba? Lakas yan Ang lakas pa niya. Malakas si Bob dahil ika-62 kaarawan niya ngayon. Malakas si Bob De Rosario. Bob, baka ika. Birthday ngayon. Basit ka. Papakanton yan. Papakanton sa lahat. Si Bob De Rosario at saka si Edith, ho? Happy birthday, po kayo Bob. ni Bob De Rosario. Sa mga nakakakilala po kay Bob De Rosario, ayan, no? Bob, more good health, more life, more love, baby. Ang inyong napakinggan, mga kapuso, ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po si Mike Enriquez, magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao, Radyo na TV ba?